Medyo magulo ang buhok. Tamad ako magsuklay. Haba na kasi buhok ko. Hello. Good morning. Medyo okay. I'm Oscar. And this is Millennial Memo, personal stories of millennial employee. Nakalimutan ko na tuloy. Personal stories of millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So today is April 23, araw ng Martes. Time check, 7:20 ng umaga. Okay, so to be honest with you, medyo pangit ang pasok ng linggo kahapon, no? Medyo bad trip. Tapos ngayon, medyo mabigat din yung araw. I don't know, sa mga susunod na mga araw kung okay pa rin. Ngayon ko na-realize yung obligations of being a man, ang pagiging lalaki, breadwinner, pagiging lalaki, pagiging daddy, pagiging tatay. Ano lang, ang akin lang na-encounter today is yung obligations mo sa pamilya mo, obligations mo sa mga magulang mo, obligations mo sa trabaho mo. Lalo na ngayon, nagkasabay-sabay. May paglalambing kasi yung mga magulang, paglambing yung pamilya. And natapat, dito naman sa City Hall, meron din naman akong trabaho. May meeting kayo mamaya. Ngayon kasi, meron kaming meeting, department heads, division heads. Alauna. Tapos, mayroong mga lakad na hindi naman nakaplano. Na, alam mo na, tatrabaho tayo para mayroon tayong magamit sa pang-araw-araw. Pero, yun nga, since wala naman sa schedule yung mga trabaho, siyempre, yung mga lakad, hindi naman nakabudget sa panggasolina ko. Yung mga invitations na ganyan, hindi naman nakabudget sa akin yan. So, medyo bad trip ako kasi yung mga biyahe-biyahe, una, Martes. Alam na meron akong pasok, saka sila mag-aaya ng ganon. Diba? Sana kung walang meeting, okay lang. Siyempre, meron din naman ako mga trabahong dapat asikasuhin. Ngayon nga, wala naman sa budget ko yung gasolina papunta dun. Doon malapit lang naman, pero time consuming, budget consuming, and also expenses. Hindi ka naman pwedeng pumunta doon ng walang gastos, diba? Tinitipid ko nga 1,000 isang linggo sa gasolina. Yung 1,000 kasi is kalahating tangke, no? Mapatak at 200 a day yung gasolina ko. Yung Martes pa lang na 1/4 na lang tiyan yan. Hindi naman sa wala akong income, wala akong trabahong sideline. Pero syempre, kailangan pa rin tipirin yung trabaho, yung sinusweldo mo. Kaya kami patrabaho para may maipon ka, may mabili ka, may magamit ka para sa pamilya mo, hindi yung gastos ka ng gastos. Diba? Noong una, hindi naman ganun kataas yung sweldo ko dito sa City Hall. Kung maganda na yung sweldo ko dito, ba't pa ako magtatrabaho, ba't pa ako magtuturo sa college, di ba? Pero to be honest with you, mas malaki pa yung sinusweldo ko sa sideline ko, sa pagtuturo kaysa sa LGU. You know, that's the the irony of working here in the province, in local government. Medyo mahirap na medyo mabigat kasi
yun nga, hindi ka makahulag post sa city kasi you're doing your best to promote para ma-promote ka sa magandang position. Tapos sasabayan ka pa ng ganun na alis tayo, kung tayo na ganito, susundo mo ba ako, maatid mo ba ako, ganun. Hindi naman sa nagreklamo ko, pero natapat lang nga, nagkasabay-sabay. And alam mo, nagastos kasi, magbabayad na naman nga akong kuryente, tubig. Tapos nung nakaraang linggo nga, may nanghiram na naman sa akin. Pinsan ko daw, babayaran daw ng ganitong araw. Tignan natin kung babayaran. Kung hindi na siya makakuwi. Ganun naman yun eh. Tulong ko na sa kanya yun. Anyway, so those are my frustrations today. Mula kahapon. Yeah. So kahapon, na-focus namin, gumawa naman ako presentations for ngayon. Hindi ko alam kung kasama ako sa presentation. Pero niready ko na rin naman yung slides in case na hanapin. And kahapon, monitoring lang naman ako ng mga modules kahapon. CCR okay na, parang wala naman na silang nagiging concern doon. Sa health kahapon, chinek ko din naman, ang nakita ko lang na problema doon is hindi sila naglalagay ng mga results ng mga laboratory. And dun sa accounting, meron silang konting request. Na gusto nila makita yung transactions sa system na dumaan sa finance, sa budget. I don't know kung paano mangyayari doon. So those will be pag-usapan na lang siguro ng magkabilang office kasi ang role naman ng system is to digitalize the system. And also I think wala naman na kaming major problems dyan sa digitalization kasi na-deploy naman na lahat. Wala na, okay na eh. Ginagamit naman na. Ano pang concern? Wala na, okay na. Ano na lang yan, mastery na lang ng mga users yan kung paano sila mag-approve, magre-request ng mga purchases nila. Yun na lang naman yun. Wala naman ng iba. So kung medyo after kung makaluwag-luwag sa digitalization, pwede na akong mag-focus ulit sa LinkedIn. Baka sakaling makahanap ako doon ng medyo maganda-gandang sideline ulit. Or yun nga, baka pwede ko pang madagdagan yung trabaho ko kasi meron ba akong Sunday di ba? Meron ba akong Sunday na pwede kong trabaho. Yeah. Tingin ko ngayon monitoring na lang din gagawin ko sa system. Wala naman na iba. Yeah. But parang wala ako sa mood ngayon mag podcast. Anyway, let us see the way kung paano mangyayari sa mga susunod na mga araw. Still, consistency is the key. Diba? Regardless of kung anong i-video mo, basta meron ka na ipopost sa YouTube mo, go lang, diba? And LinkedIn, sa LinkedIn meron akong scheduled post doon about the careers you have to you can pursue if you want to work here in the government, in the local government. Nandun ako nag-post ako una civil engineers or architects, social workers, accountants, environmental planners, and lawyers. Yun yung mga pasok na kurso gusto magtrabaho dito sa LGU. Yung worst or useless courses if na gusto magtrabaho sa LGU,
Nakikita ko is IT, ano pa? Nursing, marketing, business and marketing. Ano pa yung sinulat ko doon? Doctors, the field of medicine, tourism. Ayan. Wala yung mga yan. Walang future si government yung mga yan. Unless, bottom line, yun nga, padrino. Yun lang naman yun. Kung magustuhan ka ng mayor mo, ipo-promote ka. Kung di ka magustuhan, forever ka na lang dyan. Di ba? Since nothing is permanent, hindi mo alam yung pwedeng mangyari sa government pag ganun sa government kasi sa LGU eh. So, you have to invest in yourself na kung dumating yung time na tingin mo talagang wala ka ng future sa government, then once you have invested in yourself, you have the capabilities, capacities to look for a better job, a greener pasture, no? Pero sa mga bata ngayon, good stepping stone is LGUs. Kasi tingin ko okay na mga stepping stone ng LGU. Meron kasi ngayon yung term sa LinkedIn na every time na nag-resign ka, every time na nag-apply ka ng another job is ganun yung promotion, di ba? Nakalimutan ko si term dun. After 2 years, resign, apply for better job, automatic, mas mataas ang sweldo. But sa LGU, kung ang nabasa ko nga, sabi, kung gusto mo ng comfort zone, sumusweldo ka lang, na wala kang improvement, magtrabaho ka sa government. Pag na-permanent ka, okay ka na dyan, diba? Wala ka ng career progression, no? Kasi ang kainaman na sa government ka, yun nga, security of tenure. Basta ma-permanent ka, okay na yan. Kung na-permanent ka, up to you na kung you strive for a higher career. Though if you are striving for a higher career, kung di ka naman nga gusto ng ibang mga nasa taas, wala rin, sayang din. Kaya sabi nung nababasa ko lang naman to sa LinkedIn, ng mga kwento-kwento, mas na-appreciate pa nga daw ng nasa private industries yung capacities ng isang tao. Why? Kasi sa government, it's not public interest, it's personal interest. Kasi sa public kasi, suportado ng gobyerno, may pondo yan, may ganito yan, may ganyan yan. Wherein sa private, yung mga CEO, pag hindi nila talaga ina-appreciate yung tao nila, ganun kadali mag-resign. Sa private. While sa government, ang mindset ng tao pag nag-resign, sayang, permanent ka na, tawag dito, sayang yung mga bonuses, sa private wala, mga ganun bagay ba. Yung mga tao yun, pero as usual kasi sa government naman, sa nabasa ko, karamihan daw ng mga nasa government is not public interest but personal interest. Kung hindi ka pasok sa kanilang personal interest, ano mangyayari sa iyo? So, yun yung mga nababasa ko lang din naman sa LinkedIn. Ang hirap kasi pagka mahilig kang magbasa. Bakit? Kasi marami kang realizations, marami kang nababasa na una-una pang iyo, pang sayo, pang sa trabaho mo. Madaming realizations. That's why reading is, sometimes somehow good and bad for your mind and health.
But again, yun nga, yung mga writings naman sa mga nababasa ko is based on experience. And I'm hoping yung mga bad situations na nababasa ko is hindi naman mangyari sa akin. Kasi una-una, ano lang naman ako sa LGU data controller, salary grade 6, diba? SG6. Meron naman akong civil service eligibility, professional, and also may masteral din naman ako. Pero yung masteral ko is hindi ko pa din naman nagagamit sa promotion sa LGU, but nagamit ko na siya sa pagtuturo, no? So nung nagturo ako sa college, yan, the good thing about that is meron din naman, may kataasan din naman yung sweldo nung master sa pagtuturo, di ba? But yun nga, dito sa LGU medyo I don't know the process. I think sabi din naman sa nabasa ko, though in a private setup, in private institution setup, kung ikaw is binigyan ka ng job, trabaho na mahirap, I think they are preparing you into a higher position. They will just try to look at you on how you can handle frustrations, how you can handle a team, how you can handle your subordinates, how you can manage your stress, you manage your siguro budget, manage your entire office division. So yun, no? Sana ganun din yung plano nila sa amin sa ICT division. Ano pa yung naisip ko nito? Yeah, yung mga ganung setup. Ang kasi, ang hirap kasing, for example, no, salary grade 6, but you are designated into a higher position, no, in charge of officer in charge. Ang logic kasi sa mga nakikita ko, for me for example, ako gusto kong umattend ng government hosted na leadership training, management training, executive training. Kaso limited sila sa unang-una criteria, guidelines, na dapat SG20 above ka. Kung hindi ka SG20 above, hindi ka makaka-attend ng ang leadership training, management training. So paano na lang, 'di ba? Ano 'yun? Anong class, anong theoretical background na mayroon ka kung hindi ka attend sa mga ganun? Logically, wala ka namang, technically, wala ka namang salary grade na ganun kataas. How? Diba? Trabahuhin mo yun using your own experience, using your own diskarte. I don't know kung paano magiging mangyayari doon. Nakita nyo ba yung logic doon? Unless you pay for, AIM, Asian Institute of Management, privately, no? Bayad ka dun para meron kang management skills, leadership skills. Pero hindi mo din naman pwedeng gawin yun. Kasi baka masayang din naman, nag-try kang mag-ganon, leadership training, pero hindi ka din naman mapupunta sa isang leadership position. Sayang lang din naman. No? That's why trabaho mo not totally in a way na magtrabaho ayon sa sweldo, no? Yung kasi ang mindset ko na tinuturo sa mga bagets, but
Yun nga, ang na-realize ko din naman, hindi pwede yung magtrabaho ka ng ayos sweldo, especially if you're trying to, magpa-promote. Why? Kasi, kung limited effort lang yung binibigay mo and you're trying to promote, hindi ka nila makikita. You have to exert effort, too much effort, hanggang sa makita ka nilang you can perform well. Again, hindi ko pa din naman napapatunayan yung mga ganong bagay. Kasi 3 years na akong 4 years na akong data controller 6. Data controller 1 sa grade 6. Sabi nga nila, sabi ng mga kumakausap sa akin, ako, resign ka na sa LGU. Bubulok ka na dito, sayang skills mo, sayang yung utak mo. Sabi ng mga kumakausap sa akin, let us see. Let us see kung anong mangyayari. Well, in that case, baka pwede namang sa nakakapanood nito, baka pwede kayong magbigay sa akin ng scholarship na lang, scholarship grant sa ibang bansa. Diba? Scholarship na pwede ang isang local government employee na pumunta or mag-avail ng scholarship. Ano naman, I'm willing to, mag-aral din naman, mag-aral pa naman. Iba nga 40 years old na, 50 years old na, nag-aaral pa, di ba? Ako pa kayang bata. 29 pa lang naman ako. Di ba? So, yung mga training kasi, nahiya kasi kung mag-request ng training. Baka ma-decline lang din sayang lang din naman effort. Huwag na gumawa. Mag-attend na lang ako ng mga free sa LinkedIn. Tapos marami naman din private entities na nagpa-provide. Though, accredited naman sila ng mga organizations. Doon na lang ako mag-attend. Ano ba? Basically those yun yung nangyari ngayon, Again, this is Oscar and this is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So, date check April 23, 2024, araw ng Martes. Time check is 7:43. Ang title ko dito sa sa podcast, sa video na to. Let us see. Kaya kung sabihin ko na lang sa mga dev, kunin nyo na lang ako yan, kahit taga-timpla nyo na lang ng kape, Baka sakaling medyo gumanda pa yung sweldo ko. Tingnan mo nga yun, yung mga devs, yung account manager ng developer, sila, nagsibo sila last time, meron silang client, yung mga ganun bagay, pag ganun ito kung paano. Medyo kasi kami dito medyo lang kasi ko, medyo observant lang din naman ako, vigilant sa mga nangyayari. Tingin ko medyo tingin ko lang walang mangyayari sa ko this year, walang mangyayari promotion. Kaya I'm moving my ass off kung paano discarding gagawin. Kasi second quarter na, I've exerted so much effort to work, to perform my job, but yun nga, with the obligations that I have encountered today, na-realize ko, sa allowance, sa savings, sa salary, sa income, unang-una hindi pa naman din permanent yung Holy Cross and Wesleyan ko. I'm not, hindi pa din naman sure na next time is marirenew ka.
Diba? Paano na pag hindi ako na-renew, di mas iyak ako. Diba? Sabi mo na lang sumusweldo ka ng ano. Ngayon kasi, may loan kasi ako. Kaya sinusweldo ko na lang every month is 4,000. 4,000 na yun. Hatiin mo 1530 is 2,000. Yung 4,000 na yun, pang kuryente tubig lang yun. Paano ipagkain mo pa sa araw-araw? Ba? 15 na nga lang at meron akong Wesleyan tsaka Holy Cross. Paano pagka hindi yun nag-renew next sem? Sa summer wala akong extra income kasi unless kunin nila ako magturo ng summer, di ba? Paano kung wala? Di 2 months akong tunganga. So yung savings ko na naipon dun pupunta, di ba? Bibili pa ako ng madami nga kaming expenses Paano pagka wala yun? Marami kaming gustong bilhin para sa amin pero dahil sa hirap ng sitwasyon, hindi kami magkanda. Ako, lalo na ako. Yung bigat kasi ng ang bigat ng ano ba magandang term doon? Parang inborn na sa lalaki yung ikaw sa lahat. Though may gender equality na meron silang gender equality na pinupush, inborn pa rin naman, dapat lalaki pa rin, di ba? So that's the reality of life. Nagtatrabaho sa local government unit na ang napopromote is yung malakas, pero yung mga deserve is tinetest pa, mga ganun bagay. So yung mga ganun scenario, ako nga is nabibilieve nga sa mga couple, sa mga magulang na permanent sa LGU, na sa grade 5, 3, yan, silang dalawa sa LGU. Na itaguyod nila yung kanilang pamilya ng ganun. So, sana lang po isamarin nyo ako sa Wesleyan, sa Holy Cross. Though hindi naman din ganun ka on time yung sweldo, pero since may savings nga naman ako, yung savings yung ginagamit ko, nare-replenish naman siya pagdating ng sweldo. Ganun na naman ang buhay. And yun nga, kahirapan pa yung mga extra lakad na hindi naman nakabudget. So again, nagpaalam na ako yun, ipapaalam ako ulit. This is Oscar and this is Millennial Memo, Personal Stories of Millennial Government Employee living here in the province of Nueva Ecija. See you again tomorrow.